Magandang gabi po, Brother Eli. Day 7 ko na po. Pero yung ate ko ayaw daw kay Brother Eli kasi sumisigaw at nakikipagdebate. Ang tanong ko po, Brother Eli, may nakasulat ba sa banal na kasulatan na kailangan mo makipagdebate sa mga ibang grupo? Oo, kapatid. Si Pablo nga nakikipagdebate. Panginoon Kristo nakikipagdebate. Niloloko lang kayo ng pastor na ayaw makipagdebate. Nagbabasa ng talata, hindi nila naiintindihan. Alam mo kung bakit? Takot makipagdebate yung mga yan eh. Kaya nagbabasa na para makaiwas sa debate. Si Pablo nga nakipagdebate. 9:22 at 29 ng gawa. Pakinggan mo kapatid ha. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Nakipagdebate siya eh. Nakikipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Yung mga tumututol sa aral na kanyang itinuturo, kinokontra siya, nakikipagdebate siya. Nakikipaglaban siya sa mga maling aral na nasa paligid ng kanyang pangangaral noong unang panahon. Para sabihin na yung pakikipagdebate mali, si Kristo nga nakikipagdebate sa mga Hudyo eh. Magsasalita ang mga Hudyo, tapos mali, tututulan niya, sasabihin niya yung tama. Nakikipagdebate siya, kaya nga nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Basahin natin ang isang instansya ng pakikipagtuligsaan o pakikipagpalitan ng katwiran ng ating Panginoong Kristo. Ilagay nga natin yung nasa Mateo 22:16. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, Kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito, ay nagsipanggilala sila, at siya'y iniwan, at nagsiyaon. Ayon, maliwanag kapatid. Meron silang intensyon na hulihin ang Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, magtanong sila. Kunyari, pinuri pa nila eh. Ikaw gurong mula sa Diyos. Matuwid ka, hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin kung nararapat bumuwis kay Cesar. Kaya nila tinatanong yan, pag sumagot siya ng hindi, ipapahuli siya. Ang sagot ni Kristo, bakit niyo ako tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito kayo, sabi ni Kristo. Alam niya kasi iniisip nitong mga ito na ipapahuli siya kay Cesar pag sinabi niyang hindi dapat bumuwis. Ngayon, kaya bakit niyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Alam niya, meron silang intensyon. Hindi sila nakalusot. Pakita niyo sa akin yung salaping pambuwis.
nagdala ng dinaryo. Kanino kaya retratong nandyan sa dinaryo? Kay Cesar ikaw. Kung ganon, bigay nyo kay Cesar yung kay Cesar. Pero ibigay nyo sa Diyos ang sa Diyos. Isang sagot lang, natulala ang mga tanga na mga mapagpaimbabaw Mga tarantadong ito Manluloko. Kunyari pa, nagpupinupuri pa si Kristo. Yung pala gusto lang hulihin. Hindi ba that's a form of debate? Marami kasing debate. May Oxford, kagaya nung ginagawa kong pakikipagdebate. Isang batas ng pakikipagdebate yung Oxford na yon. Merong partial debate. Ang mga apostol, pati si Kristo, maraming mga pakikipagpalitan ng katwirang ginawa sa mga nang tumututol sa kanilang mga aral noong unang siglo. Ang katunayan, minsan nga, hindi nga hindi nga sinagot ni Kristo kasi inuhuli sila ni Kristo kasi alam ni Kristo ang kanilang iniisip. O ngayon, sagutin niyo muna ako bago ko kayo sagutin. Yung bautismo sabi nung mga basahin na nga natin yung buo, kapatid na Daniel. 21-23 ng Mateo. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nangagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Maliwanag. Ang liwanag Gusto siyang ipitin nitong mga pariseyong nagbabanal-banalang ito Bakit kayo gumagawa ng ganyang mga makapangyarihang gawa, yung mga himala? Sa anong yung tandang ginagawa mo? Sino nagturo, sino nag-uutos sa iyo niyan? Ha? Kanino nang galing yung kapamahalaang yan? O sige, sasagutin ko kayo, sabi ni Kristo. Yung bautismo ni Juan, kanino galing? Lapat na lapat sa tanong nila, ayaw nila sumagot. Pag sinabi nilang sa Diyos galing yung bautismo ni Juan, ang sasabihin ni Kristo, ba't hindi kayo nagpabautismo kay Juan? Pag sinabi naman nilang sa tao nang galing, sasabihin ng mga tao, magagalit sa kanila kasi naniniwala sila si Juan ay propeta galing sa Diyos. Kaya sabi nila, hindi ka na namin sasagutin. Hindi ko rin kayo sasagutin. Yan, mga diskusyon yan Naintindihan nyo ba yan, mga kababayan? Yan palitan ng katwiran. Hindi naman yung diskusyon, patayan. No? Palitan ng katwiran yan. At pagka tama ang sinasabi mo, dapat mong isigaw. Para sabihing mali ako pag sumisigaw ako. Utos yun. 58:1 ng Isayas. Basa! Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kita mo? Utos ng Diyos yan Pag isinisigaw mo yung aral, pagka yung mga tao ginagawa mali, humiyaw ka ng malakas, huwag ka magpigil. Masama bang humiyaw?
Bakit pag humiyaw ba, mali?